Marami nga pala lagi nagre-request sa akin na ipakita ko daw itong pinapagawa kong bahay. So na ito na po. Konti nga lang pala yung video ko kasi hindi ko na sana balak pang i-vlog to. Gusto ko lang sana gawan to ng video na ang background music ay let's skip to the good part, yung ganun. Kaya konti lang yung mga kuha kong video. Pero may mga nababasa nga akong comment at may nagsabi rin sa akin dapat daw binlog ko habang pinapagawa ko. Kaya naman ayun, ipapakita ko na lang sa inyo yung mga konting na videohan ko. Dahil nga pala malayo kami sa bayan, syempre yung mga materyales ay ikakarga namin sa bangka. Laking pasalamat na lang talaga namin kasi yung amo ni Papa sa palaisdaan ay may ganitong bangka. Kasi hindi uubra kung yung bangka namin ang gagamitin, yung may cutting. Mahirap magkarga ng materyales doon at saka hindi ganun kalakas yung bangka. So ayan, grabing transition to. Buo na agad yung kusina namin. Tapos ito nga pala yung kwarto nila Mama. Tapos ito naman ang kwarto ni Onichan. At ito naman ang kwarto ko. At ito naman ang aming living room. Maliit nga lang pala itong bahay namin. 42 square meters lang to. Pinalawakan ko siya ng konti kumpara dun sa dati. Kaso nga lang parang wala namang nagbago. Pero sa taas, pinataasan ko po ito. Gawa ng naabot nga kasi ng tubig kapag nag-high tide. Nga pala ang cute nito, nabili kong chandelier dito sa online. Nabudol ako ni Heart kasi ganito rin yung ilaw niya. Well, maganda naman talaga at mura ko lang nabili. Ilalagay ko sa comment section yung link kung gusto nyo rin. Alakas makamayaman ang datingan, ano. O di ba kahit sa ilaw man lang magmukha tayong mayaman. Tapos bumili nga rin pala ako ng ganito dito naman sa aking kwarto. Hindi pa nga lang siya tapos ikabit. Nga pala ang balak lang talaga sana namin din sa bahay ay masimento lang baga para walang tulo at saka safe sa bagyo. Kaso lang nung naumpisahan ko ng magpagawa, ayun, dun na nag-inarte ko ano-anong materyales na ang pinagbibili. Wala rin kasi talaga sana itong kisame. Pero hindi na nga sila Papa nakaangal at ako ay bumili na ng PVC. Naisip ko kasi gagastos din laang naman at ito naman ay para sa pamilya ko kaya ayun, paggagastusan na nga natin. Kaya naman habang ginagawa nga yan, ako ay ngarag sa pagbablog, sa pagpopromote ng mga product para makaipon na ipapasahod ko linggo-linggo sa gumagawa niyan at syempre pambili ng mga materyales. Pero grabe nga din yung pinagdaanan ko, no? Dugot pawis ko talaga yan. Oo naman sa dugo, pawis lang. Pero nga pala tinulungan din ako nila Papa, nagbigay sila ng cash pandagdag dito. Mas napalaki pa kasi yung gastos namin kasi nga hinahakot pa ng bangka yung mga materyales. Nagbabayad pa kami ng magkakarga, tapos syempre yung gasolina pabalik-balik. Tapos yun nga, mahal din ang mga materyales. Nagugulantang talaga ako kapag magbabayad na kami ng pinamili namin. Napapa-double check ako sa computation ng pagbabayaran ko. Ay, buti na lang din talaga minsan kasama ko sila Miss Line kapag kami namimili ng materyales. Nakakatipid ako ng kaunti. Kasi doon sa binibilhan namin ay suki siya doon. Nakikisabay ako sa kanya sa pagbili ng materyales kaya nagkakaroon din ako ng discount. So ito na nga, maglilipat na nga pala kami. Bumili na nga pala kami ng mga higaan namin. Ayaw pa nga pala sana ni Papa bumili dyan at ayusin na lamang daw niya yung mga ginawa niya dating katre, yung mga kawayan. Pero sabi ko nga ay bumili na lang kami ng bago at gagastos din naman doon sa kawayan kapag inayos yun. Bumili na lang kami ng ganito. At hindi naman halata na nagustuhan nila yung binili namin ay at tuwang-tuwa. Nga pala hindi ako nagpakabit ng aircon kasi nga ako ay lamigin. Hindi ko rin magagamit yun. Okay na ako sa electric pan. At saka dito naman sa amin na hindi sobrang init. Sakto lang. Medyo nabababaan nga lang ako sa kisame. Mas presko sana kung high ceiling. Kaya lang ay wala ako dito nung ikinabit yan. Nauuso nga pala yung ganitong lagayan ng TV. At syempre dahil inggitin ako, nakigaya rin ako. Nagpagawa din ako. Tinanghali nga pala ako ng gising. Kaya naman hindi ko nabantayan itong pinapagawa ko. At nagkamali siya dito. Makapal yung plywood dito sa taas kumpara dito sa baba. Ang pangit tingnan, di ba hindi bagay? Kaya naman pinabaklas ko at pinaulit ko. So bali ito na yung itsura niya. Di ba mas maganda? Manipis lang. Ako na nga lang pala ang tatapos din sa pinapagawa ko at ito naman ay didikitan na laang. Umorder nga pala ako ng ganito nga adhesive kineme root sa online. Ilalagay ko nga rin pala yan sa comment section at baka trip nyo rin yung ganitong design. Pwede rin kasi itong ilagay sa kitchen, sa kwarto or kahit saan. Gusto mo sa bubong. Charis, ano yun? Padaus-usan ng pusa sa bubong? O loading. Sige, wag na nga. Makapal nga pala ito at sobrang dikit din niya. Nung nagkamali ako ng dikit kanina nung paghata ko, natanggal yung pintura. Sobra nga pala itong order ko at maraming natira. Pero ibibigay ko na lang to kay tita. Baka magamit din niya sa kanilang bahay. At syempre hindi pa tayo nagtatapos sa kagastusan. Umorder nga pala ako nitong pandikit naman din sa plywood. Pintura na nga lang pala sana yung gagamitin ko pero parang mas bet ko yung wood ang design para bagay din sa PVC. At syempre ilalagay ulit natin ang link sa comment section. Baka gusto nyo rin. O diba, nandamay pa sa pagkagastador. Nakakatuwa lang ngayon no kasi halos lahat mabibili mo na online. Medyo nahirapan nga lang pala ako sa pagdikit kasi nga bukod sa mataas, basta mataas, nahihirapan ako. Sa paghihitsura ko hindi naman talaga halata na madali lang siyang idikit. Nakapix na kasi ito sa pader kaya hindi ko siya pwedeng balibalintungin para madaling ikabit. Ako talaga yung mag-a-adjust. So bali dito naman tayo sa kitchen. Nagpagawa nga pala ako ng cabinet. Medyo maharlika nga lang at nagtanong pa nga ako sa friend ko kung ganito ba talaga ang presyohan nito. At sabi niya, awan ko laang. Pero okay nga lang yun kasi pangarap ko talaga yung ganitong kitchen. Ganda rin kasi yung mga napapanood ko sa K-drama. Tapos may kukunin ka dyan, tapos hindi mo naabot, tapos sasaluhin ng opa at uupakan ka kasi kapatid mo yun. Kaka-cellphone mo yan. Nagpagawa nga rin pala ako ng cabinet din sa aking kwarto at saka dun kila mama. Dun nga pala sa kwarto ni Onichan ay bumili na lang siya ng kanyang cabinet. Ang balak kasi talaga namin ay bibili na lang ako ng cabinet, yung plastic. Kaso biglang nagbago na naman ang isip ko at parang gusto ko ng ganito. Kaya nagpagawa ako. Mas okay kasi yung ganito kasi marami akong mailalaman. Yung dati kasing cabinet ko, dalawa na yun, sikip pa rin yung mga gamit ko. Yung iba ay nasa sako bag. Bale magkaiba nga pala kami ng design ng cabinet nila mama. Binasi ko yung design
rin sa space nila mama din sa kwarto. Same size lang kasi yung kwarto namin pero yung higaan ko nga ay single tapos yung kila mama ay malawak. Kaya yung design ng ilalim ng cabinet nila mama ay sliding lang kasi mahirapang magbukas tatama doon sa higaan. So yun na nga guys, hanggang dito na lang muna at maraming salamat nga pala sa suporta nyo kasi kung hindi dahil sa inyo hindi ako makapagpagawa ng ganitong bahay. At syempre thank you din kay Lord kasi dati talaga hiniling ko lang na mamonetize lang, kumita lang ng sapat, nagtatrabaho habang kasama ang pamilya. Pero grabe yung blessing na binigay niya. Thank you po Lord. So yun lang, bye!